Magandang araw sa lahat. Hangad natin sa programa ng NCCA PSEP na pagkalooban kayo ng mga material na makabuluhan na magagamit natin sa ating pagtuturo at sa ating pag-aaral. Layunin ng Kabaro program ng NCCA PSEP na pagkalooban kayo ng mga material na makapagpapaunlad sa katauhan ng bawat individual na Pilipino. Pag-uusapan natin ang mahalagang role ng babae, ng lalaki, ng bakla, ng tomboy, at ng iba pang mga kinikilalang gender dito sa daigdig. Bahagi ang Kabaro program ng NCCA PSEP sa isinusulong na GAD program bawat taon. Tunghayan po natin ang ating panayam sa ating mga mahuhusay na mga resource speakers. Magandang umaga. Ako si Alvin Yapan, isa akong propesor dito sa Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Nagtuturo ako dito ng panitikang Filipino, kaya siguro ako nalapitan ng NCCA na gumawa ng isang maikling panayam tungkol sa queer and gender studies sa panitikan ng Pilipinas. So, ang tatalakayan ko sa inyo ngayon ay tungkol sa estereotipo na ang mga bakla daw ay mas masahol pa sa hayop. Gays are worse than animals. Siguro magandang magsimula kung pwede nating isakasaysayan, iugat sa kasaysayan yung saan nagmula yung ganitong pananaw na mas masahol pa ang mga bakla sa mga hayop. Nagsimula ito, siguro magandang balikan natin dito ang ginawang makasaysayang pag-aaral ni J. Neil Garcia tungkol sa kultura ng kabaklaan sa Pilipinas. At doon sa librong yon, sinabi niya na ang unang naging estereotipo sa mga bakla sa Pilipinas ay masasummarize natin doon sa imahe ng parloristang bakla. Kung papaano kapag sinabi sa Pilipinas na bakla, ang unang papasok talaga na stereotype sa atin, hindi pa nga yung hayop kung hindi yung naparlorista ka. Ito yung in the 1970s, 1960s, higit na maaga pa na sinasabi, ito yung mga bakla na nagtatrabaho sa loob ng parlor at kung magkakaroon man sila ng relasyon, nakikipagrelasyon sila sa mga straight at pero yung relasyon ay napaka-transactional. Kapalit ng pagpapagupit ng buhok, kapalit ng pagpapatinang ng buhok, meron nagkakaroong sexual na relasyon, o kuminsan meron talagang pag-iibigan sa pagitan noong lalaki at saka noong bakla. Kaya tinatawag nilang parloristang bakla. Sa popular media, ito yung mga image, mga character na pinasikat ni na Dolphy, ni na Roderick Paulate. Yun yung mga natatandaan natin. At ibig sabihin, kung mapapansin ninyo, nagsimula yung image ng bakla sa Pilipinas sa isang nakapaloob sa issue ng class o ng social class. Parlorista, hindi gaanong mayaman, nandoon lamang nagtatrabaho arawan, pero nakakakuha pa rin ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa isang kapwa bakla o sa isang lalaki. At dahil doon, nagkaroon ng, nagkaroon ng pagpupunyagi na mabura yung ganong uri ng image ng bakla na parlorista, kung kaya't pagdating ng 1980s, 1990s, higit na pumalit sa ating kamalayan, consciousness, yung image man ng bakla na gay. Ito yung panahon na ayaw pa nga nating banggitin yung salitang bakla, na kapag sinabi mong bakla, associated ka agad sa parloristang bakla. Kaya higit na ang iba pa nga sa atin ngayon, minsan ayaw nilang tawagan ng kanilang sarili bilang bakla, kung hindi gusto nilang tawagan ng kanilang sarili bilang gay. Nandoon yung issue ng class na kapaloob mismo doon sa salita rin na ginagamit sa pantawag sa sarili. Yung isa ay bakla, napaka-Filipino, yung isa ay nakaugat sa wikang Ingles, gay. Kasi nga, ang kinokontra nitong gay, yung image ng gay ay yung image ng lower class na bakla. Parang ipinapakita dito na hindi lang naman ang parloristang bakla, ang bakla ng Pilipinas. Meron din namang mga bakla na merong ibang trabaho. Nagtatrabaho sa syudad, mga yuppies, ito yung 1990s, etc.
Kung kaya nagkaroon ng class divide talaga, higit na naramdaman yung class divide sa pagitan ng parluristang bakla at saka na tinatawag na the cosmopolitan gays. Ito yung mga maayos manamit, sosyal kung manamit. Kung kaya masasabi natin na dito sa Pilipinas, pati yung issue ng gender, pati yung issue ng sexualidad ay class determined. Determined din ng uring panlipunan na kinabibilangan natin. At yon ang dahilan kung bakit ngayon meron ng stereotype din ng mga gays, ng mga bakla bilang parang hayop o mas masahol pa sa hayop. Kasi itong panahon na ito ng metropolitan syudad, city gays, ito yung panahon na umusbong na rin ng internet. Ito na yung panahon na meron ng social capital, yung mga hindi na lamang ekonomiya sa loob ng parlor, kundi social capital sa higit na malawak na, sa higit at maraming industriya sa loob ng lipunan na meron ng social capital na pwedeng gastusin yung gay. Kung kaya, naglipa na sa internet yung mga iba't ibang plataforma kung papaano pwedeng saliksikin o explore ng isang bakla yung kanyang identidad. Hindi lamang yung kanyang gender identity, kundi pati yung kanyang sexual identity. Ngayon, ang pinakakilala ng mga tao at parating popular at babanggit, kaugnay dito yung Grindr. Na kapag papasok ka sa Grindr, papasok ka talaga doon upang maghanap ng isang katalik na hindi na transactional. Muli, meron ganun, hindi transactional, walang perang kapalit. Kung hindi ito ay magkikita kayo, hindi kayo magkakilala, tapos magtatali kayo, ang mga pagnanasang pagkatawan ninyo ay ilalabas yung isa't isa at yun na. Ang hanggang doon yung inyong ugnayan, yung intimacy na mahuhugot niyo doon sa pagkikita na yon. Para sa akin, ito yata yung pinagmulan ng ganoong stereotype kung paano ang mga bakla ngayon mas masahol pa sa para bang nandun ka sa paligid, yung buong pagkatao mo, yung sexualidad mo ay nakabatay sa akto ng pagtatalik. Maraming dahilan kung bakit naging ganito. Kasi una nga yung economic issue na merong kasi, pagdating kasi doon sa mga bakla sa syudad, yung social capital nila ay higit na lumaki na rin. At ikalawa, malaki din ang kasalanan dito ng popular media sa pagpapalaganap ng ganitong estereotipo ng gay na walang ibang pinag-usapan kung hindi sex. Dahil noong 1980s, 1990s, ang pinapalabas madalas na mga pelikulang kabaklaan sa Pilipinas ay parating yun ang tema. Yun parati ang tema. Parating may kinalaman sa pagtatalik at parating may kinalaman sa sex. Siyempre hindi ko na babanggitin kasi nga kontrobersyal itong pinag-uusapan natin. Pero ang gusto kong banggitin ngayong araw ay yung pinasimulan na antolohiya ni na Danton Remoto at saka ni J. Neil Garcia, yung kanilang groundbreaking na anthology in the 1990s. Ang pamagat ay Ladlad. Nakailang volumes na sila ngayon, 1990s yun. Nung ilabas yun ng Anvil Publishing, nagduda pa ang Anvil Publishing na baka walang bumili kasi nga controversial yung paksa. Nung ilabas nila, bestseller sa National Bookstore. At hindi lang yun, nagkaroon pa ng volume 2, ng volume 3, hindi ko alam kung pang ilang volume na sila ngayon. At mapapansin mo na hindi na lamang ito tinatangkilik ng komunidad ng LGBTQ, kundi tinatangkilik din ito ng mga tao na ordinaryong mga mamambasa na madalas hinahanap yung isang napaka-espesipikong paksa, yung may kinalaman nga talaga sa sex at saka pagtatalik. Kung kaya merong talagang naging association o pag-uugnay ng kultura ng bakla sa pakikipagtalik lamang. Pero pangangailangan yun eh. Hindi ko naman sabing mali yun. Pangangailangan yun kasi kung babalikan din naman natin ang kasaysayan ng gay liberation movement, halimbawa na lamang sa Estados Unidos noong Stonewall Uprising sa 1960s,
nagsimula din lamang talaga ang lahat ng pagbabatikos sa kultura ng mga bakla dahil sa usapin ng pakikipagtalik, sa usapin ng sex. Pero kaya kinakailangan din kung babaguhin natin yung stereotipo ng kabaklaan sa Pilipinas, una yon sa mga tatalakayin. Kaya ganon, lumitaw yung ganoong uri ng stereotipo na mas masahol pa ang mga bakla sa mga hayop. Kasi nga, yun ang kinakalaban na stereotype. Kasi sa Stonewall Uprising, for example, doon, pinagdadakip, hinuli yung mga bakla na nandun lang naman nagkikipag-inuman, nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan sa kanilang mga kaibigan sa mga linya ng mga restaurant, ng mga bar sa Stonewall na na pinamamalagian ng LGBTQ community. Dito sa atin, halimbawa, mapapansin natin ito sa again, may kinalaman ulit sa class issues sa Pilipinas. Madalas natin itong matuklasan hindi sa mga restaurant, kundi sa mga spa. Ang dami-dami ngayong raid na nangyayari sa Metro Manila, ilang taon na, napapansin niyo yun parati, narinig niyo yun parati sa balita, na may mga pinupuntiriyang mga spa dahil lamang sa kanilang nagsusumbong na meron daw nangyayaring mga illegal na prostitusyon doon sa mga establishmentong yon. Kung meron man o wala, hindi natin malalaman, case-to-case basis yan lahat, parate. Pero parate ang mapapansin ninyo, ang pinupuntiryan nitong mga spa na to ay mga spa na parating pang lalaki. O na pinamamalagian din ng mga bakla. So parang ganun yung counterpoint. Pero mas malala siyempre sa Estados Unidos kasi may mga namatay talaga. As in, pinagpapatay dito sa atin. Ang mga ganito ng kaso ng patayan ay matutuklasan natin sa kaso ng mga parloristang bakla. Pero kaya yun parating merong ugnayan sa pakikipagtalik, sex, yung pakikipaglaban talaga ng LGBTQ movement. Kaya ayun. Kaya ganoon. Pero sa ngayon, nagbabago na ulit yon, na ito talaga ay kapanabay talaga ng pagyabong din ng internet at saka ng social media at lahat ng platforms talaga sa Pilipinas. Pero ngayon nga, napapansin ko nawawala na rin ito pa konti-konti. Napapalitan na ng ibang mga estereotipo. Ngayon napapansin ko may natatawag, kasi galing lamang ako nga sa Thailand, pinag-usapan ko rin ito sa kanila dahil nga pinatalakay nila sa akin yung aking nobela na Worship the Body, na published na ito ng Penguin Southeast Asia. Ito ay salin sa Ingles ng aking nobela na Sambahin ang Katawan. So, na-publish naman na Aklat Ulagad. At ito ay pinatalakay sa akin doon sa Thailand kung papaano nga may nangyayari na ngayong tinatawag na homonormativity. Dati kasi ang narinig lang natin ay heteronormativity. Anong ibig sabihin nito? Na ang lahat ng relasyong pangtao, kasi kabilang na dito ang sexual na relasyon, ay parating pumapasok sa template, parating pumapasok sa modelo ng mga heterosexuals, ng mga straight, na merong asawang babae, merong asawang lalaki, at magkasama sila upang bumuo ng isang pamilya. At tinuligsa nga ito ng LGBTQ movement na bakit lahat na lang ng pagtatangka natin na bumuo ng pamilya ay pumapasok sa ganong uri ng hulma, sa ganong uri ng molde, ng ganong uri ng mold ng template. Pwede naman magkaroon ng isang pamilya ang dalawang lalaki o ang dalawang babae. Sa nangyayaring migrasyon, diaspora, ang daming iba't ibang uri na ng pagbubuo ng pamilya ng iba-ibang permutation. Bakit kinakailangang limitahan sa isang babae at isang lalaki ang pagbubuo ng pamilya? Minsan, di ba, may mga anak tayo, may mga kakilala tayo na pinalaki ng kanilang dalawang tita o dalawang tito o isang tita, isang tito o kanilang lola, lolo. Iba-iba na yung permutation dahil nga sa grabe din yung epekto ng diaspora sa ating bansa. Kung kaya muli, buksan yung pananaw ng mga Pilipino natin na
kung nangyayari na iyon sa ordinaryong mga pamilya natin, bakit hindi matanggap yung iba pang mga permutasyon ng pagbubuo ng pamilya? Kaya yun naman nga, pagdating naman tuloy ngayon kasi ang pinag-usapan natin yung pagbabago ng mga image ng bakla. Ngayon tuloy, pag pinag-uusapan naman nating bakla at gay, ang nabubuo naman tuloy ngayon na image ay dalawang may kayang lalaki. Madalas lalabas sila ng bansa kasi walang kasal dito hindi lehitimo yung kasal na parehong kasarian dito sa Pilipinas. Lalabas ng bansa, doon sila magpapakasal, tapos babalik sila sa Pilipinas upang mag-ampon ng kanilang anak at bubuo pa rin ang kanilang pamilya. Kaya tinatawag doon sa Thailand, discuss namin ito, meron silang term na ginamit upang talakayin yung pinag-uusapan natin paksa ngayon. Tinatawag ng homonormativity, na pati sa bahagi ngayon ng mga bakla, nagkakaroon na ng parang iisa na lang na template ng pagiging bakla. Muli, bumabalik tayo doon sa kauna-unahan ulit na issue, yung class issue sa stereotype ng bakla, yung parolilis ng bakla. Nag-iiba lang ng mukha na para sa akin, higit na mahalaga pa rin talaga sa Pilipinas yung issue ng class, yung issue ng uri, yung estadong kinabibilangan, estadong panlipunan kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Kasi para sa akin, napapansin ko kung paano natin pinag-uusapan ng gender, kung paano natin pinag-uusapan ng sexualidad sa Pilipinas, ay sa loob pa rin ng lente ng class, sa loob pa rin ng lente ng uri. Bakit yung mga cosmopolitan gays, city gays ay nakakapagbuo ng pamilya na mayroong silang anak? Kasi meron silang kapasidad na lumabas ng bansa at magpakasal sa ibang bansa at mag-ampon, bumuo ng sariling pamilya nila at magkaroon talaga ng bahay, makapagpundar talaga ng bahay at ng hinaharap para sa kanilang aamponing anak. Napaka-homonormative na rin. Muli, nandoon yung pagbalik uli natin, pagwasak uli natin doon sa mga ganitong mga prescription lamang ng iisa lamang na molde, iisa lamang na template, iisa lamang na hulma kung paano bubuuin ang isang pamilyang Pilipino. Mas gayon na ganon ganon na ang usapan na napapansin ko ngayon sa LGBT community. Wala na sa pakikipagtalik, wala na si issue ng kung paano na naiuugnay parati ang LGBTQ movements o usapin parati ng sex. Although ngayon nga napapansin natin sa mga estadistikang pangkalusugan na ipinalalabas ngayon sa Pilipinas na tumataas ang insidente ng AIDS ulit. Dahil nga, ayun nga sinasabi ko, dahil sa tingin ko lang naman ito. Sa tingin ko dahil yata ito ulit sa social media talaga na ipinapakita ulit ang isang napaka cityfied bourgeois na gay na dapat parating on the go ka, parati kang nasa grinder, dapat nakikipagtalik ka kung kani-kanino, na ito yung mga upang maipahayag mo ang iyong sexualidad, ito ang mga pamamaraan mo ng pagpapahayag na iyong sexualidad. Nakakatakot yun. Kung kaya, dapat din nating tanungin kung ano yung mga representasyon na lumalabas din sa social media, hindi lamang sa pelikula. Kasi yung sa pelikula, medyo nawawala na Yun nga, yung sex and LGBTQ movement. Pero ngayon, iba na yung iba na yung molde, iba na yung template ay pinapalabas sa social media. Dapat you're in. Dapat ay pasok ka parati sa ganitong uri ng mga ekspresyon ng sexualidad mo. At kaya maganda pa rin upang maging malusog ang ganitong pagkipaglaban ng LGBTQ movement para sa karapatan ng mga bakla ay balik talaga sa pinakapundasyon parate ng movement. At anong pinakapundasyon ng movement? Na ang gender at sexuality ay inilulugar natin sa loob ng isang spectrum. Hindi lamang ito isang particular na molde, spectrum yan, paiba-iba yan, iba-ibang degrees, iba-ibang intensity, iba-ibang pagpapakita ng kabaklaan at kastraitan. Ibig sabihin, wala talagang naghihiwalay sa pagitan ng straight at saka ng gay, ng heterosexual at saka homosexual, sa loob sila ng isang spectrum. At kung sino may nagtatakda ng definisyon ng homosexuality at heterosexuality, yun ang mapanganib. Kaya yun.
Kaya ngayon siguro hindi dahil ulit sa pagkikipagtalik yung dahilan kung bakit yung issue ng ah, gay sex kung kaya nagkakaroon ng na umaangat na naman ulit ang statistics ng AIDS, kung hindi not just gay sex, kung hindi yung ah, kung paano hinuhubog din ng social media, vinavalorize ng social media ang sex. May mga tinatawag na nga tayo ngayon, thirst traps, 'di ba? Nag-iiba na ang moralidad ngayon ng tao pagdating sa social media. Dati ikakahiya mo magpakita ng katawan sa social media. Ngayon, lahat na lang naguhubad sa social media at nagiging lehitimo na siyang paghuhubad. Hindi na siya kinakahiya, tinatawag pa siyang cool. Kasi nga, thirst trap. Kumbaga, nandun yung salitang trap, binibitag ka, pero hindi mo yung tinitingnan bilang isang bagay na mapanganib. Tinitingnan mo yung isang bagay na yun na ah, ah, tinitighawan niya ang aking uhaw. Pinapainom niya ako dahil ako ay gutom sa ganyang uri ng mga image. Parang pabor mapatuloy doon sa isang tao na hubad ng hubad sa social media. Iba na yung moralidad ngayon. Nothing to do with the LGBTQ movement. Ito ay pangkalahatang nangyayari sa lipunan natin. Kung kaya't huwag sanang bumalik yung panahon din na during the 1980s na yung AIDS epidemic ay muli ikinabit lamang sa LGBTQ community. May isang kritiko, si John DeMilio, isa siyang US historian, isang American historian. Sinasabi niya, nakakabit daw ang identidad ng gay, ng kabaklaan, sa pag-usbong din ng kapitalismo. Tinatalakay ko ito at gusto kong talakayin dahil nga dito sa Pilipinas napakahalaga ng ganitong punto dahil nga parating may issue ng class, may issue pa rin ng social class yung gender identity natin at sexual identity natin sa Pilipinas. Sabi ni John DeMilio, nagkaroon lang naman ng identidad na gay dahil nga sa loob ng kapitalismo nag-iba na yung paraan ng pagkakaroon ng sweldo. Bago kasi ang kapitalismo sa kasaysayan ng ekonomiya ng mundo, paano nagkakaroon ng kita ang tao? Pupunta ka sa lupa, magtatanim ka, magsasaka ka, at kapag nagsaka ka, ibebenta mo yung produkto ng iyong pagsasaka at madalas yung lupa na yon ay pagmamay-ari ng isang Panginoong may lupa. At yung Panginoong may lupa, yung landlord, ay mayroong kahati doon sa maibibenta mong produkto ng kanyang lupa. Kilala natin ito sa Pilipinas bilang feudalismo. Bago pa man dumating ang kapitalismo sa Pilipinas, ang ating sistemang pang-ekonomiya ay feudal, very feudal. Nakakabit sa lupa ang yaman. Kung kaya't napakahalaga sa mga panahon ng mga kalululuhan natin at kalululahan natin na maraming anak at heterosexual yung pagtanaw sa pamilya. Dahil nga kung ang usapin ay lupa at pagbungkal ng lupa, pagsaka ng lupa, kung mas marami kang anak, mas marami kang magiging katulong sa pagsaka ng lupa. At kung mas marami kayong sasaka ng lupa, mas marami yung produkto na maibibenta ninyo at mas marami yung pera. Yung papasok doon sa pamilya ay mas maraming pera. So, sa loob daw ng isang estrukturang feudal, napakahalaga na buo ang pamilyang heterosexual kasi nga, yun nga yung paraan ng pag-produce, paggawa ng yaman. Ayon kay John DeMilio, pagdating ng kapitalismo nag-iba. Hindi na hindi na sa lupa nakasalalay o nakadepende yung sweldo at yaman ng isang tao kung hindi nasa kanya ng paggawa, nasa kanyang labor. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay magkakasweldo. Wala na ito sa Panginoong may lupa, sa landlord, kung hindi nandoon na sa pagkakaroon mo ng empleyo. Kaya ngayon, di ba, tinatawag natin ang ating mga sarili, hindi bilang mga magsasaka o kaya bilang mga kasama, kung hindi, tinatawag natin ang sarili natin bilang mga empleyado, empleyada, employment. Doon ngayon, nagkakaroon ng halaga ang labor ng isang tao. At kapag gano'n ang pinag-uusapan, hindi na nagiging mahalaga yung pamilyang heterosexual. Kasi nandoon na sa mismong individualidad ng tao, nakakabuo na kaagad siya ng sarili niyang halaga.
nagiging napaka-individual na. Kaya ngayon daw, sabi ni Demilio, nagkaroon ng lugar yung pag-question sa iba pang paraan ng pagbuo ng pamilya dahil dito sa kakayahan ng tao na magkaroon ng sarili niyang pera sa individual niyang paggawa. Kaya ganoon. Yan ay kung maniniwala kayo na ang identidad ng kabaklaan ay nakakabit lamang sa kaniyang pagbuo ng pamilya. Meron naman kasi ibang definisyon, iba-ibang definisyon ng kabaklaan, again spectrum uli yan. Kasi yung mga nagsasabi na hindi naman talaga yun totoo, hindi naman nakadepende lang sa kapitalismo ang kabaklaan. Sa Pilipinas, halimbawa, bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may natawag na tayong mga babaylan, mga Katalonan, na sila ay nagbibihis, mga lalaki sila nagbibihis babae upang gampanan yung kanilang papel bilang mga pare o bilang bilang mga spiritual leaders, mga pinunong espiritual sa kanilang mga komunidad. So may nagsasabi na yon ay pwede namang ituring ng pag-uugat yon sa kasaysayan natin ng kabaklaan. So iba-iba kasing mga definitions ito. Ano man, nabanggit ko lang yun kay John Demilio kasi nga yun na nga, grabe yung class determination talaga ng gender identity sa Pilipinas. Nakakalungkot na ngayon, nasusobrahan naman tuloy. Yun nga dahil nga spectrum, may tendensiya parati na masobrahan. Halimbawa ngayon, may tinatawag na tayo ngayon na pink capitalism. Alam niyo ba yung term na yun na pink capitalism? Na ngayon, dahil nga nami-mainstream na ang kabaklaan ay natatanggap na ng lipunan, na pagkakakitaan naman tuloy ngayon ng kapitalismo, di ba? Lahat na lang ay mayroong rainbow, yung tinatawag din na rainbow capitalism, na lahat na lang ay mayroong mga produkto na ginagawa para lang espesipiko para sa komunidad na ito para pagkakitaan sila sa Pride March na lamang, di ba? Yung mga unang Pride March, walang nag-i-sponsor na anumang kumpanya, yung mga kauna-unahang Pride March. Pero ngayon, dahil marami nang tumatangkilik sa Pride March, lahat na ng kumpanya, international man at international, ay okay na maging sponsor nitong Pride March na to. Kaya nakakalungkot din na kaya tama din na si John Demilio nakakabit talaga ang identidad ng kabaklaan sa kapitalismo. Pero yun na nga, ang sukdulan naman noon ay rainbow capitalism o pink capitalism na hindi ko alam kung mag-iiba-iba ang pananaw natin tukol dito kung tayo ba ay gusto ito o ayaw nito. Pero yun na nga ayaw ko nang pasukin yun kasi napaka-controversial ng usapan na yun kung maniniwala ba kayo o hindi maniniwala sa tinatawag na rainbow or pink capitalism. Pero ano man, ganun yung nangyari sa kasaysayan natin. Kung susumahin natin yung naging panayam natin ngayong araw, tinalakay ko kung papaano yung stereotipo na mas masahol pa sa mga hayop ang mga bakla ay nakaugat din doon sa pinagdaan ng kasaysayan ng LGBTQ movement sa Pilipinas. At ano yung pinagdaanan ng kasaysayan na yon? Yung tanggalian pa rin ng uri ng class. Na dito kasi sa Pilipinas, yung gender and sexual identity ay binuo at inunawa pa rin sa loob ng lente ng issue ng uri. Kaya ganoon. At may kinalaman ito sa may kinalaman ito sa pag-usbong ng social media, ng internet sa panahon natin. Ang mga bakla, obviously, ay hindi naman hayop kung hindi tao. Ito ay muli kung saan man nagmumula ang mga itong ganitong mga stereotipo. Kailangan nating unawain na ito ay nakapaloob sa isang kasaysayan. At upang mabago itong kasaysayan na ito, dapat pag-aralan natin. Sabi nga, di ba, para wag nang maulit ang kasaysayan, dapat pag-aralan natin at nang wag nang mangyari ulit. Naway naliwanagan tayo sa mga usapin ng gender sa ating mga natunghayang video.